Kasambahay, samahan nyo kami sa isa na namang inspiring at makabuluhang umaga dito sa Good Morning Kuya! At dahil Friday ngayon, open po ang ating clinic sa MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City para magbigay ng libreng serbisyo po para sa ating mga kababayan. Kaya po sa mga nangangailangan dyan ng free medical services, ang registration time po natin dito sa ating MCGI Clinic ay 5 a.m. to 9 a.m. At kung kayo naman po ay nasa area ng Pampanga, open din po ang ating MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Bukas naman po ito from Monday to Friday, pero ang registration time mula Lunes hanggang Huwebes ay 10 a.m. to 12 noon, habang 5 a.m. to 9 a.m. naman po tuwing Biyernes. Kaya po sa mga nasa area po na yan, habol na po kayo, maaga pa. Yes, at tuloy naman sa pagbiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa ang MCGI Mobile Dental and Optical Clinics. Ang unit number 1 po ay mayroon pong schedule for April 13 Monday na nasa Pangasinan po. At ang unit number 2 naman po ay nasa number 25A 4th Street Phase 1A, Pasita Complex 1, San Pedro City, Laguna. At ang unit number 3 naman po may schedule po for April 13 Monday po yan sa General Santos City. At ang unit number 4 naman po ay nasa Kapitan Sabi Street, Barangay Zone 12A, Talisay City, Negros Occidental. At ang unit number 5 naman po ay nandyan po yan sa Misamis Occidental sa April 14, Tuesday po. At ang Unit number 6 naman po ay nasa second floor, May and Ever Building, Barangay Tuyan, Naga City, Cebu. Siyempre, mga kasambahay, hindi rin po pahuhuli ang MCGI Youth sa pagsasagawa naman ng public service. Nagsagawa po ang grupo ng iba't ibang community services tulad ng libreng medical at dental consultation. Kasama na rin ang libreng gupit at marami pa pong iba para po sa mga kababayan nating nangangailangan. At mamaya, abangan po ninyo, aalamin naman natin kung saan naman ang napili nilang pagserbisyohan for today. At ngayon, isang siomay sa mga popular na nire-request na itong mga kasama ko. Pero hindi. Ayan yung craving sa mga Pinoy talaga, siomay. Madalas na yan. Maliban kasi sa malasa, affordable pa. Kaya mataas ang demand talaga nito. At dahil dyan, Siomay Making Seminar ang ituturo sa ating free livelihood seminar ngayong araw para sa ilang kababayan natin sa May Kawayan, Bulacan. Siomay! Show my love for you, ganon. Tama. Maganda yan kasi matutulungan natin yung mga kababayan natin na magkaroon ng kabuhayan nilang pang sarili. Kasi di ba laging sinasabi ni Kuya, minsan hindi naman natin kailangan bigyan ng bigyan eh. No, kailangan turuan natin sila kung paano ba sila matutulungan din yung mga sarili nila sa pamamagitan ng mga ganitong livelihood program. At kaya meron din tayong charity center na bukas ngayong araw na ang mga staff, ang mga doktor natin ay gumagawa ng may pag-ibig kasi yung iba kasi may mga medical missions, may mga sinasabi ng iba, parang hindi naman sila welcome. Pero dito, di ba, sa tagal ng natin, operations natin na naririnig natin sa ating mga pasyente talaga na welcome sila dito. Ano man ang kanilang religion, ano man, kahit na hindi nga po sila taga Marikina, welcome po dito sa ating charity center. Eto dahil bukas tayo ngayon, makibalita tayo kay Ira. Hello Ira, kamusta ka dyan sa medical consultation area? Yes, good morning sa inyo mga siskis and broskis. At syempre, good morning Kuya, good morning mga kasangbahay. Nandito na po tayo ngayon sa labas naman po ito ng medical consultation area. Pero bago po tayo umikot at mag-walk through po, banggitin po muna natin yung atin pong mga libreng serbisyo para po sa araw na ito, April 10, 2026. Ang atin pong free services, meron po tayong medical consultation para po sa mga adult, pediatric consultation, OBGYN consultation, ENT consultation, ophthalmology consultation. Meron din po tayong optical with free reading glasses. Yan, totoo po yan. Libre po yan, mga kasangbahay. Meron din po tayong dental services. Kasama po dyan ang check-up, extraction, and dentures. Meron din po tayong surgery consultation para po sa hemorrhoids, breast mass, cyst, at hernia. Meron din po tayong iba pang mga services like ECG, CBG or sugar test, urinalysis, and
and physical therapy. At syempre po, libre din po ang atin pong gamot dito para po sa ating mga pasyente sa MCGI Clinic. So kagaya po, nung kaninang paalala ko, meron lang din po tayo mga steps po na sinusunod dito. Proseso po para po kayo ay makapagpa-check up ng mas maayos po sa ating MCGI Clinic. Dito po yan sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Yung step 1 po natin ay magpaparegister po kayo. Kaya kailangan po meron po kayong dala na valid ID. Nagpasimula po kaninang alas 5 ng umaga yung atin pong registration. Hanggang alas 9 naman po yan. At lahat naman po ng pasok po dun sa cut-off natin, check up naman po kayo kahit po gaano po kayo karami. Basta 9 a.m. po, pasok po kayo sa registration. Yung second step po natin, bibigyan po nila kayo ng fill-up form at kailangan nyo po yung sulatan. At maghihintay lang po kayo ng panandalian lamang. At habang naghihintay po kayo or nag-fill up kayo, baka po may lumapit sa inyo na mga naka-uniform po dyan na nakalagay po na News and Rescue Team po natin. So, kukuhanan po nila kayo ng vital signs. At yung step 4 po natin, waiting area din po yun, katulad po ng ito, yung ating pong mga pasyente, naghihintay po sila para po sa step 5, which is yung consultation na po mismo ninyo sa inyong mga doktor or dun sa napili nyo po na consultation. For example, dental services or general medicine po kayo or sa ophthalmology man kayo. Depende po yun sa chosen po ninyo na consultation. At yung step 6, eto po, kanina binanggit na po natin yung libre po na mga gamot. Andito tayo ngayon sa ating pharmacy. Ito po, libre po yan lahat. Ito ang ating mga volunteers dito po sa pharmacy. Lahat po na nakikita po ninyo na iyan, libre po yan mga kasangbahay. Wala po kayong babayaran at wala po kaming hihingin po na kahit anumang kapalit. Sige po ngayon, pasok tayo dito po sa mismong medical consultation area natin. At dito po tayo, saan ba tayo? Kasi meron tayong makakapanayam na isang pasyente po natin dito sa MCGI Clinic. Ayan, so kung makikita nyo po, ayan, sila po yung sinasabi ko na mga volunteers natin from News and Rescue Team. At ito naman yung hilera ng OBGYN. Yan, OB-GYN. Meron pong mga nakalagay dyan na sticker or ID kung saan sila ang designation na pagpapakonsulta. So, ang una po nating interviewin, saan po? Ito. Okay. Ayan, si Nanay. Nay, pwede po ba kayo magpakilala? Kaya niyo po tumayo, Nay? Sige po. Pwede po ba kayo magpakilala? Ano po bang pangalan po ninyo? Ako po si Presi Samarita. Ayun. Nanay Presi. Tagalito lang po ako. Kaya niyo po hawakan yung mikropono? Ayun. Taga saan po kayo, Nanay Presi? Dito lang po sa Parang, Marikina. Oh, malapit lang po kayo. Pero parang isa kayo sa mga naunang pumila, no? Kasi maaga kayo. Andito kayo sa unang linya po ng pagpapakonsulta po natin. Pero ano po ba ang ipapacheck up niyo sa araw na ito? Yung magpapatingin po sana ako sa uric acid, tsaka sa sugar. Tsaka yung likod ko po kasi madalas sumakit. Opo. Ano Sa po right. ba ito? Parang matagal nyo na po ba itong na-experience? Gano'ng katagal nyo na po ba itong nararamdaman? Noong December lang po. Ha, medyo matagal na rin po, Kasi Nay. nagpunta kasi pang second time ko na pong pumunta dito. Okay po. So, kumusta po yung previous po ninyong pagpapa-check up? Ano pong in-avail nyo na service po? Yun pa rin po, okay naman po. Din kasi parang bumalik po. Bumalik po. Pero yun po yung last nyo napunta, December pa. January po. January, January na. po. So, bukod po dun sa check-up po na yun, meron pa po ba kayong clinic na iba na pinuntahan? Nagpa-check up kayo? Nagpa-monitor kayo sa ibang doktor? Matagal na po yun, ma'am Matagal na Kasi po. matagal na po. So, bali parang dito po kayo talaga din bumalik. Ano pong reason? Bakit dito kayo nagpa-check up, magpapa-check up ngayon, Nay? Kasi nakita ko lang po yung, sabi ko, bakit may may pumipila din sa inalam ko po yun sa kaibigan ko. Okay Sabi, po. libreng check up pala. Sabi ko, kaya nagka-interest po ako na, doon na lang akong papacheck up kasi Opo. wala naman po akong trabaho. Kaya sabi ko, wala naman po akong pambili ng gamot din. Opo. Yung una po bang check up po ninyo, kumbaga parang naging, ayos naman po ba yung pag-accommodate sa inyo? Kaya ito rin yung rason bakit dito kayo pumunta ngayon sa MCGI Clinic ulit para magpa-check up? Opo.
So parang nakatulong naman po ba sa inyo? Ayun po. Pero Nay, kagaya po nung lagi pong pinapaalala po sa amin dito kahit po yung mga kasama po natin. Sabihin nyo lang po lahat ng na iniinda nyo po sa atin pong mga doktor para po mabigay po kung ano po yung right po na treatment sa inyo, na maayos po na medication po sa inyo. Wag po kayo mahihiya po na sabihin po lahat ng nararamdaman nyo. Kasi baka mamaya, katulad po yan, masakit po yung likod nyo, ma-refer po kayo sa physical therapy, may iba palang dahilan din po. Sabihin nyo lang po sa inyo pong doktor. At syempre po, kagaya po ng laging po namin paanyaya po sa inyo, huwag po kayo mahihiya po bumalik dito ha. Meron na po ba kayong naisama dito na parang kakilala nyo o pamilya nyo na magpapacheck up din dito sa MCJ Clinic? Wala pa po, pero marami pong gustong pumunta dito. Ayun. Tatanong din po sa akin. Kaya lang po, ang tinatanong na yung laboratory. Wala naman po yata ang laboratory. Oh, minsan po, meron lang po tayong ibang services po natin dito, mga ECG po, CBG, pero doon po talaga sa diagnostic center natin sa Apalit, yun po yung kompletong laboratory tests po natin. Ayun, pero sige po, Nay, pwede nyo pong imbitahan yung mga kakilala nyo, yung mga kaibigan nyo, pwede nyo pong i-replay po to sa Good Morning Kuya Facebook page. Sige po, imbitahan nyo po sila na pumunta po dito magpa-check. Sa mga kakilala ko po, sa mga kaibigan ko po, pwede na po kayong sumama sa akin dito. Maganda po dito. Mabait po nila. I-assist ka talaga. Okay po dito. Kaya dito na lang po kayong pumunta. Ayun. Sana po, Nay, makatulong po itong next po na check-up po na ninyo dito po sa MCJ Clinic sa inyo po. Opo. At yun po, kagaya po ng paalala ko nga po kanina sa inyo, wag po kayo mahihiya na bumalik po dito kung meron po kayong slight lang po na nararamdaman po, iniinda, para po ma-monitor po kayo completely po ng mga doktor natin para din healthy po kayo. Nay, no, wag po kayo mahihiya, balik lang po kayo dito sa MCJ Clinic. Opo. Salamat po. Salamat po sa Diyos, Nanay Bresi. Thank you po. Sige po. Ayun, sige, halika dito. Sa tabi lang din, meron pa tayong makakapanayam na isa pa. Kanina may pre-interview ako sa kanya, nakachikahan ko na ng konti si nanay eh. Ayan, sabi niya, pangatlong beses na raw niya dito nagpunta sa MCJ Clinic. Sige po, pakilala po kayo, Nay. Ano pong pangalan niyo? Ako po si Lilia Nacion, taga Mabilog na Gulod, Antipolo City. Yun, pang Miss Universe lang ang pagpapakilala ni Nanay Lilia. Ayun. Sige po, Nanay, ano po ba ipapacheck up po ninyo? Ano pong iniinda po ninyo? Kasi ngayon, magpapacheck up ako kasi masama ako yung pakiramdam, yung mga Opo. katawan ko. Yung parang sumisikip yung paglalakad ko ng pako, pag naghihingal ako maglakad. Okay. Ito, Ganyan. bago mo lang ba ito naramdaman? Mga isang linggo? Nakaraang buwan pa. Naku, nakaraang buwan pa. Oo, Medyo pero okay man lang, kaya naman. Nung una kong punta dito, nagpapostiso ako. okay. So, Oo. kumusta po? May Mamaya position. kukuhanin ko. Mamaya kukunin ni Nanay. Naku, sana ma-interview ka ni Ian po, no, para mapakita natin yung postiso mo, no? Pero, kumusta po yung unang pa-check up po ninyo? Ano naman po yung masasabi nyo sa mga services po dito sa MCJ Clinic? Okay lang, wala akong masabi. Oo, maganda ang serbisyo dito. Kayo po, na-accommodate naman ba kayo ng maayos? Okay Libre po. po ba talaga yung check-up dito? Wala po ba kayong binayaran doon Wala sa po, wala. pagpapostiso? Wala po. Ayun, salamat po sa Diyos. Di nakakuha rin po kayo ng mga libreng gamot, Nay. Dito Wala po. po kasi hindi pa man wala man akong Wala pong binigay sa inyo na medication. kasi pasukat lang ako ng postiso, yan lang Okay. ang ginawa ko. Oy, salamat po sa Diyos. Pero yung pangalawang check-up nyo, kasi sabi nyo po pangatlo po ito. Oo. Ano po yung mga pinagawa nyo pa bukod doon po sa Sinukatan dental? ako ulit. Puro dental lang po Oo, talaga oo. kayo. Okay. Ngayon ako dito So sa first time nyo po ngayon na magpapacheck up dahil sa may iniinda kayo. Oo. Okay, nako, sige po. Kagaya po nung sabi ko kay Nanay Presi kanina, no, sabihin niyo po lahat sa doktor kung ano pong nararamdaman yung sakit. Pero bakit po, Nay, dito niyo pa napili sa MCJ Clinic? Pwede naman dun sa mas malapit sa inyo. Kasi Na- po, niyaya ako ng kapitbahay namin. Okay Dito, po. na dito daw, libre daw dito. Kaya sabi ko, sige, sama ako. Opo. Yun ang Masaya naman po ba kayo? Okay naman, opo. Kasi pangatlong beses nyo na to, bumalik kayo. Oo, umaga kami yung gumigising. Alas Opo. 2. Saan pa po ba kayo galing? Sa Antipolo, dyan sa Mabilog na Gulod, sa Antipolo. Hindi naman po kalayuan, Hindi no? naman. Meron kaming sinasakyan libre. Libre Kasama- din po. Oo, sinusundo kami doon. Okay. Kasama ko yung kapitbahay namin. Opo, sino po ba nag-imbita sa inyo dito? Si Carmen Taylor. Okay. Siya po ba nagpapacheck up din po dito? Okay. Ayun, mga kasangbahay,
kayo. Tingnan nyo, pasa-pasang information lang na kaibigan, kakilala. Pwede po kayo magpunta dito, wag po kayo mahiya. Wala naman po tayong tinatangin. Nay, matanong ko lang, ano po bang religion po ninyo? Catholic po. Katoliko. Pero yun po, no, ito po, isa ring paalala natin mga kasangbahay na hindi po exclusive ito, Nay, sa religion lang po na mga, ayan po, mga Christian po sa MCGI or exclusive man po ito sa mga Mariqueños lang. Basta po kayo, meron po kayong health concerns, punta lang po kayo dito sa MCGI Clinic, Maraming salamat. Sa tingin niyo po ba, babalik pa kayo dito Oo para sa naman, maikot mo siyempre. naman yung ibang services? Opo. Sige po, pwede po ninyong imbitahan din yung mga inyong kakilala. ko, isasama kong biniton dito. Sige po, imbitahan niyo po sila. Ayan. Andito na ako sa ano po? MCGI po. MCGI. Charity Center. Charity Center. Ang mga kapitbahay ko, punta na, sama kayo dito sa akin. Ayan, o sige na, i-replay mo to, tapos i-share mo sa inyong Facebook. Yan, para makita ka nila. Yun, Nanay Lilia, maraming salamat po, Maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataon na makatulong po kami sa inyo sa maliit po na paraan. Wag po kayo mahiya, balik lang po kayo dito po sa MCGI Clinic sa Charity Center po natin, ha? Okay po, salamat. Ayan, maraming salamat po sa Diyos. Salamat din po. Ayun, nakakatuwa. Kahit nakamask si Nanay, ramdam ko ang kanyang ngiti. Oo nga, wala nga daw kasi siyang ngipin. Mamaya pa niya nga masusuot. Sige po, Nay, okay na po. Upo na po kayo para di na sumakit yung inyong tuhod. Ayan po, mga kasangbahay. Ilan lamang po sila Nanay Presi at Nanay Lilia po sa atin pong ma-accommodate po sa araw na ito. At kagaya nga po ng aking pong paalala po, punta lang po kayo dito sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At nag-start na po tayo ng registration natin kaninang 5 a.m. at hanggang 9 a.m. po ang ating registration. Ngayon, puntahan naman natin si Broski Ian. Nasaan ka ba ngayon, Ian Miranda? Yes, good morning Ira. Good morning po sa ating mga kasangbahay. Good morning po sa inyo. At ngayon, nandito tayo sa Dental Services Area kung saan dito po yung mga pasyente nating pumipila para po makalibre ng dental check-up, tooth extraction, dentures, cleaning, and pasta. Kasama na rin po yung mga gamot na ibinibigay ng ating mga dentista dito ay wala po kayong babayaran. Lahat po yan ay libre dito sa ating MCGI Clinic. And speaking of mga pasyente po dito po sa ating dental services area, may kakamustahin lang po tayo mga first-timers na pumunta dito sa ating dental area. Unahin po natin si Mommy Melanie. Yan. Good morning po. Good morning po. Dito lang po tayo, Mommy Melanie. Si Mami, suglang po tayo dito. Kakamustahin ko lang po kayo. Okay po yan. Okay po yung mic. Dito po sa ating, since first time nyo po, dito sa ating MCGI Clinic. Tama po ba? Apo. Opo, ayun. Ano po bang ipapa-check up po ninyo dito? Ano pong ninyo sa mga dentista po natin? Magpapabunot po ng ipin. Tooth extraction po, ayun. Bago ko po pala matanong yun, paano nyo po pala nalaman na libre po yung mga serbisyo natin dito sa MCGI Clinic? Actually, napanood ko siya sa TV, kaya gusto ko talagang pumunta dito. Na noon pala, meron pala dito. Yun, napanood ko siya sa TV. Okay. Napanood nyo po sa TV na libre Oo, dito. opo. Meron po kasi iba yung mga nalalaman po nila sa mga kaibigan na nakapagpa-check up dito. Pero kami po, kayo po na laman nyo po kami sa TV. Pero bukod po doon, Mami, sa mga ngayon pong araw, may kasama po ba kayo? May naisama kayo para magpa-check up din? O kayo lang po mag-isa? Ay, tatlo kami, kaya lang nasa baba sila. Okay po. Sama-sama kami, sige, punta tayo doon. Marami pang sasama. Marami pa po kayo. Kaya lang, ang iba, hindi namin nasabihan. Tatlo lang kami nandito. Ang dalawa, nasa baba kasi sa sila sa mata. Papacheck up po sa mata. Opo. Kaano nyo po sila, yung mga kasama po ninyo? Kapitbahay lang. Kapitbahay. Tapos nalaman nyo, galing po sa inyo mismo yung invite, tapos sinama nyo po yung Kasi nakapanood ko sa TV, kaya sinama ko sila. Ayun, Marami pa sasama sa akin. Opo, maganda po yan. Pagdating ko, mamaya sasabihin ko. Opo, ikwento nyo po yung experience nyo dito para rin po maengganyo sila, lalo na po sa mga gusto ring makalibre dito po ng mga medical services, ito po, dental services. At ayun po, sa mga, bukod po sa dental services, may mga balak pa po ba kayong i-avail pa na magpapa-tooth extraction po kayo, Tama po ba? Apo. After po nun, may mga gusto pa po ba kayong i-avail na services dito? Babalik po kasi sa mata ko naman. Mata naman po ang problema ninyo. Opo. Oo, kasi libre naman din po dito yung mga yung optical services po natin, may free reading glasses po tayo at hindi lang po ito isang beses, basta po aabot tayo sa registration time po dito. Pwede po tayo makabalik-balik kahit taga saan pa po kayo. Taga saan po ba kayo? Taga San Mateo.
dito, sa Mateo Rizal. 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 Si Mami, taga Rizal. Kasi baka isipin po nila, baka taga for Marikina lang to. Mga taga Marikina lang yung pwedeng magpa-check up. Kahit saan po tayo, basta abot po tayo sa registration time, makakapila po tayo. Pwede po tayo makapagpa-check up dito. At ayun po, nakapag-almusal na po ba kayo? Breakfast? Apo, Okay naman. masarap nga eh. Ayun, nakapag-breakfast. At least po kasi syempre, bago po tayo bunutan, kailangan din po yan. Nakapag-almusal. At ayun lang po, salamat po sa Diyos, kay Mami. Sana po maging okay po ang inyong pagpapacheck up dito. At salamat. i-share nyo po sa mga kapitbahay nyo. Mamaya sasabihin ko pag-uwi. Para makatulong din po tayo sa mga kapwa-tao po natin. At ayun lang po, salamat po kay Mami Melanie na taga Rizal. Ngayon naman po, kamustahin natin. Ito naman, isa po nating bisita rin, si Tatay Mayo. Tama po ba? Apo, ayun. Good morning po, Tatay. Ayun, Hindi Tatay. po sa inyong lahat. Ayun, si Tatay, tagasan po kayo? Marikina po, At taga dito lang din po. Ilang taon na po kayo? 62 po. 62, yun, lang po, kaka-senior lang ni Tatay. Pero dito po sa ating dental, ano pong ipapacheck up po ninyo? Ngipin po, tapos pagkatapos po sa ngipin, papacheck ko po aking dibdib. Okay. Pero dito po sa ngipin, ano po, bunot po ba? Tooth Bunot po, extraction? bunot. Okay. Yung papabunot nyo po, ano po ba, masakit? O gusto nyo lang po talagang... Yung bungi po, ang bungi ito. Bungi. Ito po. Okay. Opo. After nyo pong mabunutan yan, syempre, may balak din po ba kayo magpa-dentures, yung pustiso po? Opo, kasi libre naman po. Oo, yun po yung ginagawa kadalasan dito ng mga nagpapabunot po ng ngipin. Naghihintay lang po sila ng advice ng mga dentist dito. Tapos, ayun na po, nagpapa-dentures po sila. Pero ano lang po din, same na process pa rin po kung ano po yung ginawa nyo dito. Maghihintay lang din po tayo, i-schedule lang po sa atin kung kailan po tayo susukatan, kung kailan po natin makiklaim yung dentures po natin. Pero ayun po, lahat po yan tayo libre. Kasi first time nyo rin po ba dito? Tama po. First time ko lang po. Paano nyo po nalaman na libre dito? Gawa po sa kapitbahay po namin. Kapitbahay nyo po. Ikinuwento po sa amin. Na- Doon sa may libreng bunot, tsaka lahat ng libre. Medical service Medical po. din, lahat. Oo. Pati ultimong gamot daw, sabi po Opo, sa akin. ultimo. Opo, tama po yun. May mga, yung gamot po natin dito, mga binibigay sa pasyente, lahat po yan libre. Opo. Wala po tayong babayaran. So, galing po sa kapitbahay ninyo. Opo, Ito po galing bang po kapitbahay ninyo, nakapagpa-check up na rin dito? Opo, nakapagpa-check up na po siya rito, kaya... Sinuggest po sa inyo. Opo, sa amin. Okay, para makatulong din po tayo sa Opo. kapwa-tao. Ayun lang po. Salamat po tayo at sana makabalik pa po kayo. Hindi lang po ito isang beses na pagtulong po sa ating kapwa-tao. Basta makakabalik po tayo dito, makapagpa-register po tayo sa tamang registration time. Pwede pa po tayo makapagpa-check up sa iba't iba pong mga department. Kaya ayun po. Salamat po sa Diyos at sana po maging Thank you okay po. ang inyong pagpapabunot ng ngipin. Ayun Salamat po. po. Salamat po. Again po, ang ating pong mga dental services po dito sa ating MCJ Clinic. Lahat po yan libre. Kasama na rin po yung mga gamot na binibigay ng ating mga dentist. Lahat po yan ay wala po kayong babayaran. At with that po, yan lang muna ang update sa ating dental services area. Ngayon naman, puntahan natin ang update sa optical services area. Nandiyan si Tini Balanon. Good morning, Tini! Good morning, Ian! At syempre, good morning ulit sa lahat ng ating mga kasambahay. At dahil ngayon ay Friday, syempre nandito tayo ulit sa ating MCGI Clinic sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At ako, as always, nandito ako sa ating optical services area. At makikita nyo sa aking likuran, ito po yung pila ng ating pong mga pasyente na magpapatingin ng kanilang mga mata. Pwede silang magpatingin sa ating optician, pwede rin naman sa ating mga optometrists at sa ating ophthalmologists. Kaya kung may mga kasambahay tayo ngayon na may problema sa kanilang mata or kahit sa anumang parte ng kanilang katawan at kailangan po nila ng agarang consultation, pwede po kayo ngayon pumunta na dito sa ating clinic kasi ang registration po natin ay nagsimula na kanina pang 5 a.m. at magtatapos ng 9 a.m. So sa awa at tulong po ng Panginoon, lahat naman ng aabot sa ating 9 a.m. na registration, makakapagpa-check up pa po kayo at ma-accommodate po kayo ng atin pong mga volunteers from Members Church of God International, gaya ni Nanay Rebecca. Ayan, good morning po, Nanay Rebecca. Good morning po. Thank you po. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Taga saan po kayo, Nanay? Cardona, Dalig Cardona, Rizal. Rizal, malayo-layo po ba ang biyahe ninyo papunta dito? Okay lang. Sakto lang po, sakto no? lang. Opo, pero nanay, curious po kasi kami, paano nyo po ba nalaman na may MCGI clinic pala na nagbibigay ng libreng medical consultation? Yung dati naming kapitan sa Cardona, si Kuya Pai,
ka-church nyo. Oo. Ngayon, nabanggit sa amin, nabanggit ng bayaw ko, kaya pumunta ako. Ngayon, pangalawang punta ko na dito, dati sa optical, sabi ko, kailangan kong opta para talaga dun sa mata ko. Ngayon, thank you Lord dahil nakita ko yung inyong pag-intindi sa pasyente. Naibalita ko naman sa mga inaanak ko, sa asawa ko, at sa kasama ko sa church kasi sabi ko okay yung kanilang pag-iintindi sa mga pasyente. Kaya sabi ko sana sa government natin ganito. 'Di ba? Okay. Salamat Kaya, po sa Diyos. Nanay, alam niyo nakakatuwa po kasi yung fact pa lang na bumalik po kayo, Okay. ibig sabihin, okay po kayo sa service. Ayun, yung service kasi no ka na kasi sa government natin minsan hindi okay. Kasi danas ko na din. Opo. Pero dito ko nakita yung okay yung pag-iintindi niyo sa pasyente. Opo. Salamat po sa Diyos at nakakatulong tayo sa pamahalaan din na ma-accommodate hindi lang po yung mga ka-church namin, lahat po. So open po ito mga kasangbahay ha para sa lahat, anuman po ang inyong lahi, relihiyon o kalagayan sa buhay. Opo, salamat God bless po you. sa Diyos. Opo, salamat po sa Diyos. God bless. Masaya po kami kapag sinasama nyo kami sa mga prayers ninyo. Oo naman. Opo, Kaya salamat thank you. po sa Diyos. Thank you dito sa gawain ganito kasi marami kayo natutulungan. Opo. Salamat po God sa bless. Diyos. Opo. Nanay, baka pwede po ninyong i-invite na lang yung mga nanonood po sa atin na pumunta po dito, lalo na kung may nararamdaman, wag pong titiisin. Yung mga taga Cardona na nag-invite din sa akin, kagaya ng Kuya Pai, thank you. At marami pang pasyenteng matulungan sa amin sa Cardona. Hindi lang sa Cardona, sa buong Pilipinas. Thank you, God bless you. Salamat po sa Diyos. Nakapag-almusal na po ba kayo, nanay? Hindi pa. Naku, abutan po natin si nanay kasi nanay dito po sa clinic natin, libre rin po ang almusal, hindi lang po ang check-up. Pag umabot po kayo ng tanghalian, libre rin po. Yun na nga yung nabanggit ko din sa Opo. kanila. Tapos, libre rin po ang gamot. So, after nyo pong magpa-check up, pwede po kayong kumuha ng gamot sa pharmacy meron naman. natin. Thank you. God bless Opo, you. salamat po sa Diyos, Nanay Rebecca. Masaya po ang kalooban natin na makakausap po at saka malaman na may mga tao talaga tayo na naaantig ang puso at nagagamit din no, para i-share sa iba na may mga ganito po tayong klase ng mga paggawa at gawain. Ayan. At kasama rin natin yung isa rin sa friend ni Nanay Rebecca na na-invite niya. Inaanak niya pala ito. Siya naman po si Nanay Jezabel. Ayun. Good morning po, Nanay. Opo. Ilan taon na po kayo? 35. 35, batang-bata pa si ate. Opo, pero paano niyo po nalaman kay Nanay Rebecca rin po, no? Opo. Kasi nung isang araw, pumunta nga ako sa kanya, tapos in-invite na niya ako. Opo. Go, kasi siyempre, ang pagpapacheck up sa local natin, napakahirap kasi tsaka yung katulad namin na walang budget para sa ano. Kaya maraming thank you kasi may gantong ano kayo. Opo. Ate, ano po ba yung ipapacheck ninyo sa inyong mata? Ano po bang nangyari? Okay na, nakapagpasalamin na ako. Ay, ito na po yun. Opo. Tsaka ano rin ako sa medical. Ayan. Ito po ba yung libre natin na reading glass? Ayun. Kasi mga kasambahay, maliban sa libreng gamot, libreng almusal, or kaya tanghalian, libreng consultation, libre rin po ang reading glasses dito po sa ating clinic. Lalo na pag na-check ng ating mga optometrist, optician na, kailangan po ninyo ng salamin or gumamit na ng salamin. Kasi before po ba, ano pong nararamdaman po ninyo? Nahihilo po ba kayo? May connection ang sakit sa yung ulo ko hanggang sa mata. Tapos minsan nag-blurred na yung paningin ko. Ayun, buti na lang po na ipacheck po ninyo ngayon. First time niyo po ba ito? First time. Dahil lang kayo ni ng Beck. Opo. Salamat po sa Diyos. Kamusta naman po ang experience as a first-timer? Ay, napakaganda. Napakagaan sa pakiramdam kasi maasikaso naman sila lahat. Opo. Wala naman pong nang-away sa inyo, wala. nagalit, wala pong nagmaldita sa inyo. Wala Ayun. Mababait po yung mga volunteers natin dito. Ay, kaya masaya po yung mga kasangbahay natin na bumibisita. Bumabalik sila kasi na-accommodate po sila ng maayos. Pero ito po ang tanong ko ngayon naman sa inyo. Nakapag-almusal na po kayo?
Hindi pa rin po. Opo, nahihiya siguro sila humingi ng almusal. Libre po, may mga nag-iikot po tayo dyan ng mga volunteers para bigyan po kayo ng almusal. Ayun. Huwag po kayong mahihiya, tubig, pagkain, ano man po yung inyong pangangailangan. Meron din po tayong assistive devices kung kailangan po talaga na mabigyan kayo or inyo pong mga kasama. Okay na po ba yan? Okay, okay. Opo, ang last request na lang po, baka pwede po kayong mag-invite sa ating pong mga kasangbahay Ayan, na sa pumunta mga po. taga-Carduna dito, pumunta na po kayo rito. At napakaganda ng kanilang pag-assist, pag-accommodate. Thank you sa inyo. Opo, salamat po sa Diyos. Ayun, marami pong salamat sa Diyos kay Nanay Rebecca at sa kanyang na-invite na ngayon ay mag-i-invite na rin ng iba niyang kakilala para pumunta sa ating clinic, si Ate Jezabel. Ayun, ilan lamang po si Nanay Rebecca at Ate Jezabel, mga kasambahay. Sa matutulungan natin, kung makikita niyo, madami sila. Madami pong kagaya nila na nakapila po ngayon dito para po makapagpa-check ng kanila pong paningin. Kaya wag na po kayo mag-atubili, punta na po kayo. Wala po kaming pinipiling relihiyon, kalagayan sa buhay, or kahit taga saan ka pa po. Mga kasambahay, welcome po ang lahat dito po sa MCGI Charity Center. Dito po yan sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At yan po muna ang update dito sa ating optical services area. Puntahan naman natin si Sis Celine. Sis Celine, nasan ka po ba ngayon? Hi, Sis Celine. Nandito pa rin ako sa medical consultation area. Pero nandito tayo sa pediatrics kung saan yung mga chikitings natin dito. Eto, ipapacheck up ng kanilang mami, nanay, tita o kaya mga lola. No? At dahil nga po mga chikiting po ito, syempre kailangan po nila ng kasama. Huwag niyo pong hahayaan po na magpunta mag-isa po ang inyong mga anak dito po sa ating clinic. Lalong-lalo na po minsan yung mga teenagers. Mag-isa lang, samahan niyo pa rin po ang mga kasangbahay. At ito nga po, meron pong isang nanay po dito na magpapacheck up po ng kanyang apo. Tawagin po natin si Nanay Rosario. Nanay, good morning. Naku baby, sorry, interview ko muna si Lola, ha? Ayan. Nay, good morning. Bati po kayo. Morning po. Good morning po sa mga taga-UNTV. Ay, salamat po. Maraming salamat po at naandito po sila para makatulong sa lahat. Ayan, salamat po sa Diyos, Nay. Nay, ano po bang ipapacheck up niyo po sa inyo pong apo? Yung ano niya po, yung mata, bali namumula po at saka yung ilong parang may sugat. Matagal na po ba yan? Hindi pa naman po, mga 3 days po napansin ko po. Kasi hindi po siya sa akin nakatira. Nung napansin ko po, sabi ko po, check up ko po siya dito ngayong Biyernes. Ay, opo. Buti po. Malapit po ba kayo dito, Nay? Diyan lang po kami sa Nangka. Ay, salamat sa Diyos. Malapit lang po kayo. Nakailang beses na po ba kayong punta dito? Bali 2 times lang po. Ay, salamat po sa Diyos. Pero wag po kayong mag-alala, Nanay. Kahit balik po kayo ng balik, wala pong magiging problema. Ano po? Opo. Pwede nyo na rin pong ipa-check up yung iba nyo pong concern sa inyong apo. Nagkakasipon po ba? Opo. Ayan, pwedeng na po. At baka mabigyan na rin po ng gamot ang inyong pong apo mamaya pagkatapos. Opo. Kayo po, Nay, ano pong ipapacheck up po Yung ninyo? aking po, kasi hypertension po ako. Opo. Bali, sumasakit po lagi ang ulo ko at saka yung dalawang balikat ko parang mabigat po. Kaya umano na rin po ako, sumabay na rin po ako. Opo, sige po, Nay. Dati po, ano po ang naipacheck up po ninyo? Yung mata po sa opta, Ay, okay na daw po. okay na rin po. Ay, salamat po sa Diyos. Wala na po kayong iniinda sa mata po ninyo. Wala na rin naman po. Salamat sa Diyos, Nay. Opo, meron pa po ba kayong ibang concern? Isa lang po ba ang apo ninyo? Marami po, kaso hindi ko naman po pwede pang... Hindi mabibit-bit, ano, Nay, masyadong madami. Yung nanay po niya, nasaan? Naandun po sa kanila. Salamat po sa Diyos. Susunod po, Nay, pwede niyo po siyang isama para sila din po ay makapagpa-check up. Opo. Salamat po sa Salamat. Diyos. Kaya, malaking pasalamat po kami at naandito po kayo para tumulong sa aming mga mahihirap. Ay, wala pong ano man. Na yan po gusto po talaga ng Kuya Daniel na maabot po lahat po ng mga tao na nangangailangan po ng tulong. Opo. Sige na, invite niyo po yung mga kapitbahay, yung mga kaibigan niyo na makapunta rin dito. Opo, ma'am. Opo, sige po, Nay. Maraming salamat po. Kumain na po kayo. Ay, hindi pa po. Sige na, mamaya po. Papahatid po tayo dito ng lugaw, no? Para makain po kayo ng inyo pong apo. Salamat po sa Diyos.
Ayan mga kasangbahay, huwag po kayong mahiya na dalhin po ang inyong mga anak kahit ilan pa po yan. Dahil ready po ang atin po mga volunteer doctors na ma-check up po at matingnan po ang kanila po mga sakit. Bukod po kay Nanay Rosario, makasama din po natin si Mami Marivic. Ayan, good morning po. Ayan. Good morning po. Ma'am, ano po ba ang ipina-check up niyo po ngayong araw? Sa tenga ng anak ko kasi namamaga na 5 days. Opo. Hindi ko naman po siya mapacheck up sa aming center dahil walang doktor. Opo. Kaya dito ako pinapunta na biniyaya lang ako ng kapitbahay ko. Ay, opo. Yung in-interview nyo kanina. Si Nanay po. Oo. Ay, salamat po. Siya yung nagaya sa akin na magpa-check up dito daw na libre. First time niyo po dito? Oo, first time. Hindi ko na salamat. maakalain na may ganitong medical mission. Opo. Every Friday po ito, kaya Oo. pwede po kayo bumalik-balik. Oo, sabi nga daw niya sa akin. Opo. Kailan po kayo magpapacheck up? Kayo po magpapacheck up din po ba kayo ngayon? Di, sa ngayon, wala pa naman. Ay, salamat po sa Diyos. Isa pa lang po bang inyong Oo, anak? siya lang. Ayan. Natingnan na po ng ating doktor. Oo, Ano daw po ang tapos sabi? lang. Ano na siya? May infection na sa tenga. Opo. Hindi naman daw niya pwedeng itignan dahil hindi naman siya ENT po. special ENT. Kaya binigyan na lang kami ng Referral Oo. po. Okay. Tsaka binigyan din ako ng reseta para sa kanya para inumin niya ng gamot. Okay po, salamat po sa Diyos. Sana umigi-igi po kapag napatingnan niyo po at kailangan po ng gamot. Kasi tuwing gabi, hindi kami makatulog dahil sa kanya nag-iiyak. Iyak po na. Iyak, masakit po siguro. Masakit talaga. Opo. Hindi siya mapakali. Sa ngayon, medyo kampante na. Opo, ay salamat po sa Diyos. Na huwag po kayo mag-alala kasi ito pong gamot na binigay po sa inyo, libre nyo rin po na makukuha Yun ang sa ating ating pharmacy. Sige, Opo. salamat. Salamat po sa Diyos na invite nyo po yung mga kakilala nyo para mayroon din po tayong matulungan ng ibang tao. Kung sino yung nakakakilala sa akin, pwede naman, kasi walang masyadong, hindi kasi ako pala kaibigan. Opo. Nandun lang kasi ako sa kaibigan. Pero kung may nakakilala sa akin, punta lang siya sa akin, para malaman kung saan lugar. Masamahan nyo rin po. Oo, para masamahan ko din sila. Ayan, sige po. Pero pag meron po kayong ibang concern, yung asawa po ninyo or mga kamag-anak po ninyo, pwede nyo rin po silang dalhin po dito. Ayan, salamat po sa Diyos. Manay Marivic, sana po maging ayos na po ang kalagayan ng inyong pong baby. Salamat po sa Diyos. Ayan po mga kasangbahay, huwag po kayo mahihiya na pumunta po dito sa ating MCGI Clinic dahil libre po ang lahat po ng ating serbisyo po dito. Kahit ano pong edad ay tinatanggap po natin dito. Wala po tayong tinatanggihan o pinipiling relihiyon, lahi o lengguwahe po ninyo. Basta po nangangailangan po kayo ng tulong at meron po kaming maibibigay na serbisyo, pwede po kayong pumunta. Ito muna po ang update dito sa ating medical consultation dito po sa pediatrics area. Makibalita tayo kay Brother Joshua Dionisio kung kumusta na sa physical therapy. Brother Joshua. Good morning, Celine. Good morning, Kuya. Good morning, mga kasambahay. Nandito tayo ulit sa ating physical therapy area. Naku, sa ibang mga kasambahay natin na hindi alam na meron tayong physical therapy area kasi mas na-highlight natin minsan yung mga medical consultation natin, yung dental, optical. Pero meron po tayong physical therapy para po sa inyo, para sa mga may nararamdaman. Kumbaga, kung kayo po ay may nahihirapan na sa pagkilos, lalo na kung naapektuhan na po ang inyong trabaho, maganda po, punta po tayo dito sa ating physical therapy area. At libre po ang ating serbisyo. Kaya ngayong araw, kumustahin po natin ang isa sa mga nakapila sa ating physical therapy area. Nandito po si Tatay Enrico. Good morning po. Welcome po dito sa clinic. Bati po kayo. Kamusta po? Kamusta po kayo? Pang ilang bisita nyo na po dito sa ating clinic? Ngayon pa lang ako po yung una. Punta ako dito. Ngayon pa lang ako sabi, babalik ako ngayon. Bumalik ako. Ngayon po kayo nakapunta. Ngayon pa lang po ang unang beses nyo, kumbaga. Opo. Paano nyo po nalaman yung clinic natin? Kayo nyo po nalaman na mayroong ganitong clinic? Kaibigan ko rin, nagsasabi sa akin. Na, punta ka doon sa MCGI po. Malapit lang po kayo dito. Tricycle ako. Punta.
Ano po ba ang ilalapit nyo na na kondisyon ninyo? Ano po ba nangyari? Opo, papatherapy po ako. Ano pong nangyari sa Yun, na-stroke po ako. Kailan po? Mga 2 taon na. Tapos after po, ano po nangyari nung na stroke Yung kayo? una kong stroke, yung una pa lang, siyempre, hindi na ako kakagalaw. Na lang, na lang. Hindi na ako nakagalaw. At 2 beses na po kayong na-stroke. Yung una, hindi nyo na igagalaw yung kalahati po. Salita lang po talaga. Tabingi itong bunganga ko, tabingi. Yung pangalawa po, ano po nangyari naman? Dalawa, na-stroke, hindi na ako makagalaw, ito na. No. Kalahati. Opo, kailangan po talaga. Kasi usually po, yung mga stroke patients po talaga, ina-advise din po ng mga physical therapists natin. May rehabilitation nga din po. Talagang kailangan bantay sarado na po kapag isang unang beses pala po. Kayo pangalawang beses na. Ba't ngayon lang po kayo nakabisita sa, kumbaga, sa physical therapy? Ngayon lang ako po nasubukan mapunta nga ako dito para therapy ako, makalakad pa ako. Nahihirapan na po kasi kayong ilakad kasi. Pero nakapagpatingin na po ba kayo, nakapagpa-therapy ba kayo sa iba bago dito? Wala pa po. Wala pa. Pero nabanggit niyo po kayo na nahihilot. Asawa ko. Ay, asawa niyo po yung naghihilot sa inyo. Okay. Pero sabi po ng PT natin na kailangan po physical therapy kasi yung hilot, para hindi po na ibabalik yung lakas ng natin ng hita natin, ng kamay natin. Pero maganda nga po dito sa ating clinic, makabalik kayo. Malapit lang naman po kayo dito. Kaya pong bumalik every week. Kaya naman po. Para maano. Lakarin lang, pwede. At saka kapag natingnan na po tayo ng mga physical therapist natin, mabibigyan po tayo ng exercise na kailangan gawin po natin araw-araw. Exercise ako. Meron po ba kayong maintenance ng gamot na iniinom? Kailangan nyo po ba ng maintenance? Kasi meron din po tayo ditong libreng gamot. Okay, meron naman na po. Ikaladala nga akong baong okay. umaga. Pero kung kailangan nyo po, meron din po tayong libreng gamot dito sa ating clinic. Kung kailangan nyo po, punta lang po kayo. Magpa-check up po kayo dito sa ating mga doktor para meron din po kayong record at ma-assistant po kayo. Maraming salamat po, Tayo Enrico. Sana wag kayong madala. Balik-balik po kayo dito sa ating clinic, no? Para mas lumakas na yung nyo. Madali na maglakad next time, no? Kasi kayo nakita ko, nahihirapan maglakad si tatay. Maraming salamat po at masaya po kami nakabisita kayo dito sa ating clinic. Salamat. Alright, kausapin naman po natin ang ating physical therapist. Tanungin natin si Sis Alma Aquino tungkol dito sa condition ni tatay, no? Ano po ba yung mga dapat tandaan, lalo na po sa mga stroke patients nga, kasi baka yung iba napapawalang bahala po yung mga gantong kondisyon. Meron po tayong tinatawag ng na B fast. Okay. Yun po yung B po for balance. May balance, nagka-problema immediately ng balance. Yung I parang hindi nakakita immediately, nawalan ng paningin o parang Pwedeng parehas po, ganun? Pwedeng parehas, pwedeng kalahati. Yung fast, yung F naman po, yung ano ba tong F na to? B fast. Okay, yung F. yung face. So nagkakaroon ng nagdo-drop, doofing of the lapit mo natin konti. parang yung face niya, yung nagsasag. Yung isa Bumabagsak po minsan yung isang parte. Oo. Yung I naman yung eyes. Okay. Yung eyes naman. So nagkakaroon din ng yung eyes problema. Then A arm. Yung arm nagkaroon ng tawag dito ng weakness ng arm. Pati leg nga rin eh. Usually yung one side po, no? One side ng tapos yung S, speech, nagkaroon ng problema. Parang nabubulol na. Nabubulol na siya. Tapos yung T, time yun. So that's the time na pag nakita nyo lahat ng simptomas na to, punta na kaagad kayo sa doktor immediately. Kasi kailangan niyang mabigyan kaagad ng immediate
action para sa mga ganun. Kasi minsan po, yung mga Pinoy po kasi pagka kahit makita na itong B-fast na symptoms, Opo. minsan tinitiis pa po, ay okay pa naman ako, hindi pa masyado malala. Pero kapag gantong scenario po, importante yung oras na to, kailangan punta na po tayo sa mga ospital na malapit sa atin. Maraming salamat po. Sis Alma Aquino, ang ating pong physical therapist dito sa ating MCGI Charity Center. Ngayon naman, kumustahin natin ang MCGI Diagnostic Center mula kay Sis Cancan Villaruz. Good morning, Sis Cancan. Yes, good morning Joshua. Good morning po sa ating mga kasambahay at good morning Kuya. At muli po, live na live po ulit tayo dito sa MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. At gaya po ng ating regular na isinasagawa, ang ating pong registration ay nagpapasimula po ng alas 5 ng umaga at ito po ay magtatapos ng alas 9 ng umaga. At ibig na rin po naming ipaalam sa inyo ang mga services po natin sa araw po na ito, April 10. Ang services offered po natin ay medical adult consultation, pediatric consultation, dental services, check-up, extraction, and dentures po yan. Optical services for eye examination with free reading glasses. Ayan po. At ang ating pong other services, meron din po tayong X-ray, ECG, laboratory for blood chemistry na by schedule po yan. Meron din po tayong physical therapy and legal consultation. Yan po ang mga serbisyo po nating handog dito po sa MCGI Diagnostic Center, Apalit, Pampanga. Kaya sa ating po mga kababayan, inaanyayahan po namin kayong pumarito upang po makapag-avail ng mga services, lalo na po yung may mga nararamdamang sakit sa katawan at mga kailangang ipa-check up. Ano po, libre po lahat dito, maging ang gamot. Kaya sana po ay wag nating baliwalain ang ating nararamdaman, lalo na po sa mga walang anuman. Ano po, ito po ay binibigay po natin para po makatulong sa ating mga kababayan. At sa umaga pong ito, atin pong kakapanayamin si Nanay Estrelita at si Nanay Iluminada. Sige po, dito na po tayo. Ayan, good morning po sa inyo. Magandang umaga po sa iyo po. Good morning po. Ano pong papacheck up niyo po, Nanay Iluminada? Ultrasound lang. Papa-ultrasound lang po kayo. Pang ilang beses niyo na po bang pa-check up po na dito sa ating pong Yan diagnostic? pa lang, yung mister ko noon, nagpa-check up na. Kayo po first time? Oo. Kumusta naman po ang inyong first time dito? Okay naman. Maganda. Wala pang libre lahat. Opo, libre po lahat. Ayan, pati po almusal at kung abutin kayo ng tanghalian, ano po, Nanay Iluminada. Opo, at pwede nyo rin po i-recommenda ito po sa inyong mga kababayan, sa inyong po mga kabarangay. Opo. Sino pong kasama nyo po ngayon? Wala akong kasama ngayon. Kayo lang mag-isa. Sige po, sana maging okay po yung resulta ng inyong ultrasound. Sana ano po, loob binawa po ng Diyos. Sige po. Ayan, sige, Nanay. At next naman po natin si Nanay Estrelita. Good morning po sa inyo. Morning po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, magandang umaga po. Ano pong papacheck up niyo po? Sa medical, kasi nahihilo ako at saka medyo mataas ang BP ko. Although may maintenance naman akong iniinom na gamot. Kaso lately, lagi akong nahihilo at saka medyo sumasakit ang ulo ko. Kanina, mataas ang BP ko. 160/90 daw. Usually, ang BP ko is 140/90 lang. Kaya siguro medyo nagpapalpitate din ako paminsan-minsan. Buti na lang po nandito kayo at... Actually, yung pinsan ko, laging nagpapatingin dito. PWD siya Pumasok na siya Tapos siya yung nagsabi sa akin, subukan mo, sabing ganon. Pero dati talaga, nagpapa-check up naman ako. First time ko nga pumunta dito. Dapat last week pa before yung mahal na araw, nakaka-schedule na ako. Hindi nga ako nagising ng maaga kasi masakit ang ulo ko. Sabi ko after na lang ng Holy Week. Kaya nandito na kayo ngayon. Ito na ako. Ayoko nang palagpasin pa at medyo siyempre kinakabahan din, di ba? No? Alam mo naman ngayon, yung sakit, bigla na lang dumarating, hindi mo alam kung ano. Ayun. First time ko dito, okay naman. First time ko rin nakapasok dito sa compound nyo. Maganda. Ang pagtrato lang.
Mabait yung mga staff at saka accommodating naman sila. Magalang din. Kaya yun, libre almusal. Ayun, libre almusal po. At kung aabutin po kayong tanghalian, meron din pong pagkain. Sabi nga nung pinsan ko, pag inabot ka ng tanghalian, may pananghalian ka. Sabi. Yes, opo, hindi kayo pababayaan dahil hindi lang po ang check-up o gamot ang nilibre dito. Dahil syempre, pagpunta nyo dito, may time na talagang, yung iba kasi sa sobrang aga din pumupunta dito para makauna sa pila, hindi nakakapag-almusal. Kaya minamarapat talaga ng ating Kuya Daniel na nakapaghanda ng almusal, tanghalian. Ayan, so Nanay Estrelita, maasa po kami na maging okay po at bumaba na ang inyong BP. Ano po? Ninenervous din ako. Ayun, wag po kayo nervousin dahil awa ng Diyos. Ayun, may mga doktor po tayo mag-check up po sa inyo. At salamat po sa inyo pong pagparito at para po magagamot po kayo sa ulitin. Ayan, at yan po muna ang update dito po sa MCGI Diagnostic Center, Apalit, Pampanga. Balik po sa inyo. Apo. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat Sis Cancan Villaruz live dyan sa ating MCGI Diagnostic Center. Samantala, ito po ang ating pong MCGI Charity Center ay matatagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ang ating pong registration time ay nagsimula kayo ng alas 5 ng umaga hanggang mamaya po itong alas 9 ng umaga. Kaya pwede pa po kayong humabol. Samantala, tuloy-tuloy lang po ang ating libreng medical services dito sa ating MCGI Charity Center. Kaya wag po kayong alis dahil magbabalik po ang Good Morning Kuya. Para mas masaya ang ating Friday morning, meron tayong ibabahaging good news para sa ating mga kasangbahay. May posibilidad ng oil price rollback sa mga susunod po na araw matapos bahagyang bumaba ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado kasunod ng tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Yan ang good news na hatid ni Grace Casin. Naitala ang pagbaba ng presyo ng langis mula April 6 hanggang 8, partikular na sa diesel na pangunahing inaangkat ng bansa. Kung magpapatuloy ang trend na ito, tinatayang maaaring bumaba ang presyo ng diesel mula 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos kada litro. Habang piso kada litro naman ang inaasahang rollback sa gasolina. Inaasahang magbibigay ito ng pansamantalang ginhawa sa mga motorista at commuter sa matagal ng epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Gayunpaman, pinaalalahanan ng Department of Energy na hindi agad babalik sa dating antas ang presyo ng produktong petrolyo kahit may tigil putukan na sa gitnang silangan. Patuloy rin nakakaapekto ang mataas na delivery cost at ang pinsala sa ilang oil infrastructure sa supply chain, dahilan upang mapanatiling pabago-bago ang presyo sa merkado. Sa kabila nito, umaasa ang sektor ng enerhiya na kung magpapatuloy ang pagbaba ng presyo sa pandaigdigang merkado, mas marami pang rollback ang maaaring maramdaman ng mga Pilipino sa susunod na linggo. Grace Casin, at ito ang Good News. At yan ang ating good news sa araw na ito. Again mga kasambahay, ito pong ating MCGI Clinic ay matatagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday po ito. Ang ating registration time ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Bukas din naman po ang MCGI Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time po natin ay Monday to Thursday, 10 a.m. to 12 noon, habang tuwing Friday naman po ay 5 a.m. to 9 a.m. Bukod po dyan, meron tayong mobile dental and optical clinics na umiikot sa buong Pilipinas. Ngayon pong April 10, 2026, Friday, ang unit number 2 po ay nasa number 25A, 4th Street, Phase 1A, Pasita Complex 1, San Pedro City, Laguna.
Ang unit number 4 naman po ay nasa Kapitan sa B Street, Barangay Zone 12A, Talisay City, Negros Occidental. Ang unit number 6 ay nasa second floor, May and Ever Building, Barangay Tuyan, Naga City, Cebu. At sa mga upcoming schedule po ng iba nating unit, gaya po ng unit number 1, meron po tayong schedule sa April 13, Monday po yan sa May Pangasinan. Abangan nyo naman po sa April 13, Monday po yan sa General Santos City, ang ating unit number 3. At ang unit number 5 naman po sa April 14, Tuesday, ay nasa Misamis Occidental. Kaya abangan niyo po ang ating mga schedule at mga lugar kung saan pong mismong area sila mapupunta. O eto mga kasangbahay, paborito po ng marami ang siomai na pwedeng gawing appetizer, snack o kaya naman ay ulam. At dahil madali lang gawin ng maramihan, swak na swak po itong pagmula ng additional income. Kaya ngayong araw ay tuturuan ng ilang kababayan natin sa May Kawayan, Bulacan kung paano gumawa ng masarap na siomai bilang bahagi po ng ating free livelihood seminar. Maki-update tayo doon mula kay Sis Marian Bondok. Good morning, Sis Marian. Ay na naka-tune in sa ating programa. Talagang happy Friday morning dahil tayo po ngayon ay nagsasagawa ng isang free livelihood seminar dito sa Barangay Bagbagin, May Kawayan, Bulacan. Maagang naghanda ang mga MCGI Youth para sinasagawang livelihood seminar ngayong araw. Layunin ng programang ito na mabigyan ng dagdag kaalaman at suporta ang ating mga kababayan na nagnanais magsimula ng kanilang sariling munting negosyo. Sa kasalukuyan, meron po tayong 25 na kabataan na kasalukuyang tinuturuan ni Sis Jocelyn Balae sa paggawa ng siomai. Sa ngayon po, si Sis Jocelyn Balae ay meron ng 10 taon sa kanyang experience sa paggawa ng siomai. At ngayon po, kasama po natin si Sis Jocelyn Balae, ang ating siomai maker instructor ngayong araw. At salamat po sa Diyos, Sis Jocelyn. Sis Jo, paano po kayo napasok sa ganitong negosyo at bakit malaking oportunidad po ito para sa ating mga kabataan? Napasok po ako sa negosyo nung minsang isinama ako ng isang kapatid na sa paggawa ng siomai. Nakita ko yung siomai niya, 5 pesos. Ang ginawa ko naman, gumawa ako ng 2 pesos na nag-click po siya kaagad. Sis, bakit po magandang gawing small business or negosyo itong ating paggawa ng siomai? Maganda po ang siomai kasi kahit saan mo dalhin yan, mabilis sa mga bata, sa matatanda, na ang paborito nila talaga siomai na maanghang. Yung iba naman ayaw naman na maanghang, pero favorite talaga nila yung with chili garlic. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon, Sis Jocelyn, no, na maibahagi niyo po sa ating mga kabataan ang paggawa ng siomai. At syempre, mga kasambahay, hindi kumpleto ang ating siomai cravings kung wala ang ating masarap na sausawan, kundi ang ating chili garlic oil na may toyo. No? At ngayon din, mga kasambahay, kasama rin po natin ang isa sa mga attendees natin dito sa Barangay Bagbagin, May Kawayan, Bulacan, na si Sis Frona. Ayan. Miss Frona, ayan po. Salamat po sa Diyos. Kamusta po at ano pong masasabi nyo sa ating free livelihood seminar na dito po sa ating May Kawayan? Ang na-realize ko po is simple lang pala siya. Yung siomai na binibili po namin, ganun lang pala siya gawin. Madaling-madali lang po pala. Miss Frona, paano naman po makakatulong no, sa inyo ang seminar na ito? Una sa lahat, dahil madali siyang gawin, pwede siyang gawing extra income. Tapos, pwede mo siyang gawin sa extra time mo. And then, since pumapasok po ako sa office, pwede ko siyang i-alok sa mga office mate ko sa madaling paraan lang po. And mas mura. Ayan. Salamat po sa Diyos, Sis Frona. At loobin po, no, sana makatulong po itong ating free livelihood program na sinasagawa po natin. At gayon na rin po sa iba pang mga umattend sa ating free livelihood program dito sa May Kawayan, Bulacan. At syempre, pagkatapos ng ating seminar at naluto na ang ating mga siomai, ay titikman natin ang mga nalutong siomai natin, no? At titignan natin kung pasaldo ba ito sa panlasa ng mga ating kasama bilang pasimula sa ating small businesses.
Iyan po muna ang pinakahuling update dito sa sinasagawang free livelihood program dito sa Barangay May Kawayan, Bulacan. Salamat po sa Diyos. Balik po sa inyo dyan, si Lynn. Maraming salamat, Sis Marian Bondok live dyan po sa May Kawayan, Bulacan. Alright, again pag hindi nyo pa nalaman ang ating MCGI Clinic ay dito matatagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City every Friday. Ang registration time nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. At ang atin pong MCGI Diagnostic Center ay open din naman po. Diyan po sa may MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Kapalit, Pampanga. Everyday po yan. Pero ang registration time po natin tuwing Monday to Thursday ay 10 a.m. to 12 noon at tuwing Friday naman po ay 5 a.m. to 9 a.m. Alright, dagdagan natin ngayon ng ating public service kasi ngayon ramdam natin matinding pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya dagdag na bigat naman ito sa gastusin ng ilang mga kababayan natin. Kaya naman, sinamantala ng MCGI Youth ang sitwasyon na ito para makatulong sa ating mga kababayan sa probinsya ng Sorsogon sa gitna ng kinakaharap natin na oil crisis sa bansa. Humingi tayo ng update mula kay Sis Gerald Doco. Good morning, Sis Gerald. Ayan, good morning Brother Joshua, good morning Kuya sa lahat ng ating kasambahay sa buong mundo. Salamat po sa Diyos sa isa na namang mabuting pagkakataon na tayo po ay muling naglilingkod sa ating mga kababayan, partikular sa ating pong magiging pasahero dito sa Castilla, Sorsogon. Ito po ang ating latest update ng libreng sakay jeepney ngayong umaga. Brother Joshua, kanina po ay bumiyahe na ang libreng libreng sakay jeepney mula po sa sentro ng Sorsogon, pabalik dito sa Mayon Crossing ng Castilla kung saan tayo ay mayroong napagsilbihang 20 pasahero, regular commuter, manggagawa, senior citizens at estudyante. Sa kasalukuyang pagtaas ng presyo ng gasolina o petrolyo, ito'y talaga naman nagpapahirap sa ating mga kababayang driver at commuter. Kaya naman ang programa ng libreng sakay na inisyatiba ng MCGI sa dako ng Sorsogon ay nagsimula na po ngayong araw, 9 ng Abril taong kasalukuyan. Ang ruta po ay magsisimula sa Mayon Crossing patungong Sorsogon at ang serbisyo ay nagsimula na po ng alas 7 ng umaga kanina hanggang alas 8 din ng umaga. Bago pong lahat, atin po munang imbitahan at kapanayamin ang kapitan ng barangay San Vicente Castilla na si Kapitana Gina Pableo Labalan. Ayan. Tara po. Ayan. So magandang umaga po, Kapitana. Good morning po. Good morning po Good sa morning lahat. po. So, Kapitana, ang tanong ko lang po, gaano po kadalas ang libreng sakay po rito sa inyo pong lugar? Actually po, first time po na mangyari ito dito sa aming barangay na libreng sakay, lalo na po sa mga estudyante. So, maganda po ito para sa amin. So, malaking tulong po ito para sa aming barangay. Salamat po, Kap. Okay, huling katanungan ko na lang po, Kap. Paano po ba makakatulong itong ginawa po naming libreng sakay sa inyo pong barangay? Actually po, malaking tulong po ito para sa amin, lalong-lalo na po ngayon kasi sa pagtaas ng presyo ng gasolina, so malaking tulong po ito, lalong-lalo na sa mga estudyante kasi itong barangay namin is papunta ng Sorsogon State University Mayon Campus. So, every Monday and Friday, so uwian ng mga estudyante. So, malaking tulong po ito. So, nagpapasalamat po ako sa member ng MCGI. So, thank you so much po sa serbisyo na ibibigay ninyo na libreng sakay para po sa mga papunta ng Sorsogon at pauwi ng Castilla. Okay po, salamat po sa Diyos, Kap Gina Labalan. Ayan, loobin po ng Diyos, Brother Joshua, ayun pong bilang ng ating mga pasahero ay madagdagan pa dahil sa loob po ng isang buwang serbisyo sa kanilang komunidad. Ito po ay 2 beses sa isang linggo at makakakolekta po tayo ng 8 beses na pagbibigay serbisyo sa atin pong mga kababayan ng Lunes at Biyernes po lamang, upang mas lalo pa po tayong makapaglingkod ng libre sa kanila ngayong umaga. Yan po ay tuloy-tuloy na ginagawa ng atin pong
MCGI libreng jeepney sakay dito sa Sorsogon. Bukod sa aming sinasagawang community service, atin pong panoorin ang iba pang community services na sinasagawa ng MCGI Youth sa iba't ibang lugar. Kung wala kami naman pera, pagtakbo naman, hindi ka pwede. Kasi kung arkila naman sasakyan, magbigay ka ng 1.5. Saan ka kung pera 1.5? 1.5, ibigay mo, bago ka itakbo. Ay wala kang kapera-pera. Paano yun? Tahimik ang buhay sa sitio Manibukyot sa mga kabundukan ng Kapas Tarlac. Pero sa kabila ng kapayapaan na hatid ng layo sa ingay ng mga syudad, may hirap ding dala ang distansya ng sitio para sa mga katutubong kababayan natin dito. Ang karapatan sa kalusugan at access sa mga health facilities, mahirap maabot hindi lamang sa layo ng mga ito, kundi lalo na sa mahal ng mga serbisyo para sa mga pamilya ng sitio. Ito mag-isang buwan niya pa hindi pa nadala sa doktor. Kasi wala nang pagbiling gamot eh. Sabi ng doktor, magbili kayong gamot. Wala ka nang pagbili. Dahil ang pagmamalasakit ay walang tiniting ng layo at walang kinikilingan, tumungo ang teachers, staff, at ang mga estudyante ng La Verdad Christian College sa kabundukan ng Tarlac para maghatid ng mga libreng serbisyo. Bilang parte ng adhikain ng MCGI Bible Readers, nagsagawa ang grupo ng libreng medical consultation para sa mga bata at matatanda. Nakakuha din ng libreng serbisyong dental, libreng gupit, libreng damit, at libreng groceries ang ating mga kababayan dito. Sa kabuuan, 482 ang ating mga kababayan na napagkalooban ng libreng serbisyo sa pagbisita ng MCGI Bible Readers at La Verdad Christian College sa sitio Manibukyot. Iba't ibang serbisyo din ang naibahagi ng mga MCGI Youth sa Pampanga, gaya ng libreng kupit at libreng merienda. Naglinis din ng mga basura ang mga kabataan sa mga tabing daan at mga estero sa palibot ng Barangay Paligi sa Apalit, Pampanga. Sa mga dalampasigan naman sa Barangay Rizal, Palapala 1 at 2 sa Iloilo City. Nakalikom din ng sako-sakong plastik na basura ang mga kabataan. Tulong na rin sa lokal na pamahalaan at sa mga residente dito. Nagsagawa din ng libreng Suman Making Livelihood Seminar ang mga MCGI Youth sa Laguna para sa ating mga kababayan sa Sitio Tanglao, Barangay Sala, Cabuyao. First and foremost, masasabi ko sa MCGI and the whole staff, very thankful kami dahil dumating sila dito sa place namin. Marami silang natulungan, marami nabigyan ng knowledge how to make suman, and most of all, nabigyan kami ng opportunity kung paano mag-start ng business. Sa pagtulong ng mas marami, gumagaan ang mabibigat na pasanin ng bawat isa. Ito ang tunay na pagiging kabahagi, ang tunay na kahulugan ng makabagong bayanihan. MCGI cares! MCGI shines! To God be the glory! Pag-ibig! At ayan po, salamat po sa Diyos. Ang palagi po nating sasabihin ay, sa MCGI ang paggawa ng mabuti ay hindi isang opsyon, kundi obligasyon na ang MCGI ay palagi po nakahanda sa paggawa ng mabuti. Ngayon naman po ay kasama natin ang mga kapatid sa MCGI Youth Sorsogon. Bago po magtapos, kami po ay merong sabayang pagbati. 3, 2, 1. Mula po sa MCGI Sorsogon Chapter, kami po ay bumabati ng Good Morning Kuya!
At ayan po muna ang aming update mula po dito sa Libreng Sakay Jeepney Sorsogon Chapter. Salamat po sa Diyos, Brother Joshua at Kuya Daniel. Balik po dyan sa inyo sa studio. Maraming salamat, Sis Gerald Docog, live dyan sa Castilla, Sorsogon. Ngayon naman, makibalita tayo ulit dito sa ating dental service area mula kay Broski Ian Miranda. Good morning, Broski. Kumusta dyan? Yes, Broski, good morning at good morning po ulit sa ating mga kasangbahay. Again, nandito po tayo sa dental services area kung saan po ang ating mga pasyente dito ay makakalibre po ng dental services. Meron po silang libreng dental check-up, tooth extraction, cleaning pasta at yung mga gamot pong ibibigay dito ay libre po yan. Lahat wala po tayong babayaran. And speaking of libre, may kakamustahin lang po tayong nakalibre ng dental services po natin dito. Kausapin po natin si Mami Leonora. Good morning po, Mami. Ayan, dito po tayo. Mami, good morning po sa inyo. Mami, kakamustahin lang po namin kayo. Dito po sa ating dental area. Ano po ba yung in-avail nyo pong services po dito? Yung libreng pustiso, Pustiso, dentures po. Ang inyo pong in-avail. Paano nyo po nalaman na libre po yung ganyan po sa atin dito? Actually, Brad, sinamahan ko lang yung aking bilas na magpapabunot dito dahil yung asawa niya member ng MCGI. Okay po. Pagdating ko dito, sabi nila, libre pala ang pustiso. Nag-ano na rin ako. Nag-ano po kayo? Nagpa-register na rin po kayo dito. Pumila. Ang tagal na rin, mayroon man akong pustiso, Brad. Hindi ko magamit. Hindi maganda ang pagkakabit. Hindi po kayo komportable sa dati nyo pong pustiso. Gano'n na po yun katagal, Mami, na... Siguro mahigit na 10 years na. 10 years na po. Tapos ano po, hindi nyo nagagamit yung dentures nyo po. Hindi ko nagagamit. Kasi hindi po kayo komportable. Ngayon po, since after 10 years po, nakapagpagawa po ulit kayo. Kamusta naman po yung bagong kabit nyo pong dentures? Galing ng mga dentista dito, Brad. Okay naman Bilib po. na bilib ako. Walang aray nung kinapit sa akin yung dentures. May binayaran po ba tayo, Mami? Wala, Brad. Libre po. Kahit na piso, libre pa ang almusal. Ayun, nakapag-almusal po kayo. Okay naman po. Brad, yung isang kape at saka lugaw. Ayun, at least po nakalibre po tayo, Mami, no? At least nakatulong po kami sa inyo kahit sa kaunting paraan. At sana po makapagpa-check up rin po kayo, no? Sa iba pa po ninyong mga nararamdaman. Pwede po kayong bumalik, ha, Mami? Brad, sa mata ko nga. Ayan, sa mata po. Siguro po susunod na Biyernes po, balik lang po tayo, pila lang po tayo. Same po na proseso kung paano nyo po ginawa sa ating dental area. Tayo lang po. Maraming salamat po sa inyo, Mami Leonora. At sana po maging okay po at makabalik-balik po tayo dito, Babalik talaga ako dito, Brad. Lalo na wala naman akong kakayahan na pambayad sa mga private na, Dito libre lahat, pati gamot. Kaya ano pa hanapin nyo? Kaya yung mga kakilala ko, pumunta na kayo dito, libre lahat, wala kang babayaran. Ayun, in-invite na po kayo ni Mami Leonora dahil wala po tayong babayaran sa mga services natin. Yun lang po. Salamat po. At ayun po again, sa mga gusto pong makalibre ng dental services, libre po dito sa ating MCGI Clinic. At yan lang po kung yung kaunting update natin dito sa ating dental area. Puntahan naman natin ngayon si Ira na nasa medical consultation area. Kamusta dyan, Ira? Yes, Broski, ngayon nandito na ako sa consultation area para makapanayam ang ating doctor, si Dr. Albert Jimenez. Hingi lang tayo ng konting payo regarding sa heat stroke dahil alam natin na sobrang init na talaga ngayon at isa nga po yun, Doc, sa parang tinitingnan po natin ang mga parang pagkakasakit po sa panahon ngayon. Doc, ano po ba yung sintomas po ng heat stroke? Unang-una, ang heat stroke ay nanggagaling sa exposure mo sa sobrang init na lugar. Kagaya ng natirik ang araw, tapos doon ka nagtatrabaho. At saka lalo na pagka yung mga anak mo naiwanan mo sa loob ng kotse na sobrang init. Common mistake yon, kaya mag-iingat kayo. So nangyayari dito, ang unang simptomas niyan ay simptomas din ng dehydration, sobrang pagkatuyo ng katawan mo, umiinit yung temperatura ng katawan mo, maabot niya halos lang 40. Parang yung meron kang high grade fever. Opo. Na yung nakikita mo sa mga bata, yung nagkakaroon sila ng deliryo,
na parang wala sa sarili, sobrang nanghihina, no? Simptomas yun ng dehydration, no? Opo. Ang unang naapektuhan yan at unang manifestation yan ay yung utak. Okay, Yung Doc. utak mo naapektuhan yung pag-iisip mo, no? Nawawala sarili. Opo. Pero Doc, sa katawan po, meron po bang mga panlalata? Ganun pong Nanghihina nga na-experience? siya kasi dehydrated siya at Opo. saka bumababa yung iyong electrolytes, yung iyong sodium, potassium primarily, no? Nag-evaporate yan sa skin natin ng mabilis pagka sobra ang init. Pagka ang lalo na ang temperatura ng ating paligid ay maabot sa 50 degrees. Na-absorb yan ng katawan natin at aabot tayo sa mag-a-adapt yung katawan natin Abot tayo ng 40. Pag 40 na ang temperature mo, iba na nilagay mo. Opo. Doc, hindi naman po para takutin po yung ating mga viewers, no? Pero ano po yung worst case scenario po ng heat stroke? Pwede po ba silang mahimatay po? Ganun, Doc? O, pwede siyang mahimatay at mawala ng malay, no? Pwede hindi mo na siya makausap, parang pwede rin siya mag-seizure. Ganon. Okay, Doc. Ang kailangan natin gawin Opo, Doc. Yun na nga po, ay Doc. Yung first aid po natin unang-una for tanggalin siya dun sa sitwasyon na mainit, Apo. no? Dalhin sa malamig na lugar, maaari may aircon, dampian ng basang towel Apo. or kahit yelo para bumaba yung body temperature niya. At saka painumin. Huwag niyong papainumin ng matamis na electrolyte solution kagaya ng mga Gatorade, no? Yun ay pang sports drink lang. Opo. Pagka dehydrated ka sa exhaustion, sa heat stroke, kailangan mo ay maalat, no? Okay. Ang first aid dyan sa isang basong tubig na lagyan mo ng mga 1/2 to 1 teaspoon ng asin. At yun ang ipainom mo, yun ang first aid dyan. Pero kung walang malay, huwag niyo pipiliting uminom. Opo. Kailangan doon madala agad sa ospital at madextrose. Opo. Safe Doc, sorry po, pamasamid. last na po, no? Doon po sa para po mag-equalize yung temperature niya, bumalik po doon sa normal temperature, okay lang po ba yun na parang agad-agad na, kunwari, bubuhusan ng tubig, ganun po? Kailangan talaga agad-agad okay Kasi po. naluluto yung utak pag mataas ang temperature. Okay, Doc. Okay. Ganyan yung mga dinadala sa emergency room. Opo. Sa sobrang taas ng lagnat, talagang ini-sponge bath. Pinaka-effective pa rin ay yung sponge bath. Okay po. Doc, maraming salamat po sa reminders po natin na yan po para po sa ating mga kasangbahay. Maraming salamat po atin pong doctor din. dito sa atin pong MCGI Clinic, Dr. Albert Jimenez. Ngayon, humingi naman tayo ng update kay Tini Bells. Tini Bells, where are you? Ira, nandito ako ngayon sa ating MCGI Pharmacy. At tuloy-tuloy po ang pamamahagi natin ng mga gamot doon sa mga kasambahay natin o doon sa mga pasyente po natin na tapos ng magpa-medical consultation sa atin pong mga doktor. Kaya ngayon, pwede na po silang kumuha ng kanila pong mga gamot ng libre rin dito po sa ating pharmacy. And as of 7:50 a.m., mayroon na po tayong 65 na mga pasyente na nabigyan po ng gamot. At ma-update ko lang kayo mga kasambahay na 1 hour and 5 minutes before mag 9 a.m. o magsara yung ating registration, mayroon na po tayong total na 256 na registered patients dito po sa ating clinic. Sa ating pong medical adult ay mayroon pong nagpalista na 96. Sa pedia mayroon po tayong 23. Sa optical with 33. Ophthalmology with 25. Dental with 55. Dentures with 5. OBGYN with 7. ENT with 2. At ang ating pong physical therapy ay may 10 na nagpalista at nagparehistro. At gaya nga po ng sinabi ko, meron na lamang po tayong 1 oras bago po magsara yung ating registration. Kaya sa mga habol pa po, pwede pa. Punta na po kayo dito sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Yan po muna ang update dito sa ating MCGI Pharmacy. Puntahan naman natin si Siscan Canvillaruz na nasa MCGI Diagnostic Center. Yes, good morning, Sis Tini. At muli po nagbabalik tayo dito sa MCGI Diagnostic Center, Apalit, Pampanga para makapagbigay po kami ng update. As of 7:30 a.m., ang ating pong registered patient ay 220
Ayan po, ang medical adult consultation po, meron na po tayong 140. Sa pediatric consultation naman po ay 17. Sa optical services naman po with free reading glasses ay 17. Ang dental services po natin ay meron na po tayong 48. Ayan, at gaya po na nabanggit ko po kanina, ating total registered patients as of 7:30 a.m. pa lamang po ito ay 222. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtanggap ng ating mga panauhin, ng ating mga kababayan na maaari po makapag-avail ng ating mga libreng serbisyo hanggang alas 9 ng umaga. Yan, meron na lamang po tayong isang oras, kaya po pwede po pa tayong humabol. At muli, yan po muna ang update dito po sa MCGI Diagnostic Center, Apalit, Pampanga. Balik po sa inyo dyan sa MCGI Charity Center. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa Diyos, Sis Kankan. At isang buong linggo na naman po ang lumipas, mga kasangbahay. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa amin simula kaninang 6:30 in the morning. Kita-kits po tayo next week, God willing. At samahan nyo kami magbahagi ng pag-ibig at good vibes dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya! Malapit na.